Ang Cebu City, na kilala rin bilang Queen City of the South, ay isang highly urbanized at masiglang lungsod sa rehiyon ng Gitnang Kabisayaan sa Pilipinas. Bilang pinakamatandang lungsod ng bansa, ito ang makasaysayang pinagmula ng Kristyanismo sa Asya at isang pangunahing sentrong pang-ekonomiya. Ang Metro Cebu ay isang crown jewel of the Philippines, na nag-aalok ng mga world-class destination na pinagsasama ang pristine white sand beaches, lush mountain tops, and rich cultural heritage. Nag-aalok ang Cebu ng kahangahangang mix of natural wonders and historic site, mula sa vibrant coral reefs at mga falls sa south hanggang sa mga centuries-old Spanish landmarks at mga makasaysayang tanawin sa lungsod. Coasan Falls. Ang waterfalls ay isang tanyag na three-tiered waterfall sa Badian, Cebu, na ipinagdiriwang dahil sa matingkad nitong vibrant turquoise waters at mga natural na swimming pool. Pinapakain ito ng Kabukalan Spring, at ang tubig ay nagmumula sa Mantolongan Mountain Range. Ang pangunahing bagsak ng tubig ay bumabagsak ng humigit kumulang 40 metro papunta sa isang malalim at malinaw na lawa. Isa itong pangunahing pandaigdigang sentro ng turismo, na kilala hindi lamang sa paglangoy kundi pati na rin sa mga nakapagpapabilas ng adrenaline na aktibidad ng canyoneering na nagsisimula sa karatig na alegriya at nagtatapos sa talon. Matatagpuan ang falls sa timog kanlurang baybayin ng isla ng Cebu, mga 130 kilometro sa timog ng Cebu City. Upang marating ang pangunahing talon, ang mga bisita ay naglalakad ng katamtamang 15 hanggang 30 minuto mula sa National Highway sa Barangay Matutinaw. Tops Lookout. Ang Tops Lookout na opisyal na kilala bilang Tops ay isang tanyag na observation deck sa tuktok ng bundok at destinasyong pang-lifestyle sa Busay, Cebu City. Nakatindig ito ng humigit kumulang 600 meters, o 1,968 feet sa ibabaw ng antas ng dagat sa bundok Busay, at kilala dahil sa nakamamangha nitong 360-degree na tanawin ng Metro Cebu, Mactan Island, at ng mga karagatang nakapalibot dito. Isa itong pangunahing lugar para masilayan ang paglubog ng araw at ang kumikislap na skyline ng lungsod sa gabi. Sa napakalinaw na mga araw, makikita rin ang malalayong pulo tulad ng Bohol. Nagtatampok ang complex ng mga modernong disenyo at maluluwag na espasyo. Dati itong isang payak at rustikong batong tanawing lugar, ngunit muling binuo ito bilang isang multi-level na lifestyle complex na tinatawag na The Circle, na kinaroroonan ng mga cafe, bar, at iba't ibang pagpipilian sa kainan. Temple of Lea. Ang Temple of Lea sa Cebu City, ay isang grand, Greco-Roman architectural masterpiece na madalas tawaging Taj Mahal ng Cebu. Itinayo noong 2012 ng negosyanteng si Teodorico Adarna, ito ay nagsisilbing isang napakalaking damba ng hugis monumento na sumasagisag sa kanyang walang hanggang debosyon at dinamamatay na pag-ibig para sa yumaong asawa niyang si Lea Villa Albino Adarna. Nagtatampok ang panlabas na bahagi ng malalaking Doric na haligi, malalawak na hagdanan, mga estatwa ng leon na tanso na pininturahan ng ginto, at detalyadong mga eskulturang anghel. Sa gitna ng templo ay nakatayo ang isang 10 talampakang rebeltong bronze ni Queen Lea, kasama ang isang malawak na museo. Nasa loob nito ang kanyang malawak na personal na koleksyon ng mga aklat, antik na bagay, at mga minamahal na alaala. Malapascua Island. Ang Malapascua Island ay isang maliit na pulo sa Pilipinas sa Dagat Visayan, na matatagpuan sa pinakahilagang dulo ng Cebu. Kilala ito sa buong mundo bilang tanging lugar sa mundo kung saan maaaring makatagpo ang mga recreational diver ng mga treasure shark ng halos araw-araw. Nasa layong 6.8 kilometro lamang ito sa kabila ng isang mababaw na kipot mula sa Daanbantayan, Cebu. Sa administratibo, ito ay kilala bilang Barangay Logon. Humigit kumulang 2.5 na kilometro ang haba at 1 kilometro ang lapad. Sapat na liit ng pulo upang libutin ng buo sa pamamagitan ng paglalakad, bisikleta, o motorsiklo.
Ipinagdiriwang ang Malapasko dahil sa kumikislap nitong mga dalampasigang may puting buhangin at crystal clear waters. Malaki ang pag-asa ng ekonomiya nito sa diving at turismo, at ang pangunahing atraksyon ay ang pambihirang pagkakataong sumisid kasama ang mga pelagic thresher shark sa Monad Shoal. Bantayan Island. Ang Bantayan Island ay isang maliit na tropikal na paraiso na matatagpuan sa Dagat Visayan, sa may hilagang baybayin ng Cebu. Kilala ito sa mga dalampasigang may pinong puting buhangin, crystal clear turquoise waters, at nakaka-relax na atmosphere, kaya nagsisilbi itong payapang alternatibo sa mas mataong mga destinasyon tulad ng Boracay. Bukod sa turismo, ang Bantayan ay isang mahalagang sentrong pang-agrikultura, na nagsusuplay ng napakaraming itlog at manok sa iba pang bahagi ng rehiyon ng Central Visayas. Matatagpuan sa isla ang St. Peter and Paul Church, na itinatag noong 1580, kaya isa ito sa mga pinakamatandang parishes sa Pilipinas. Simala Shrine. Ang Simala Shrine, na opisyal na tinatawag na Monastery of the Holy Eucharist, ay isang majestic na simbahan na parang kastilyo sa Sibonga, Cebu. Itinayo ito ng Marian Monks of the Eucharistic Adoration, at isa itong kilalang lugar ng paglalakbay na tanyag sa kahangahangang arkitekturang hango sa Europa at sa mahiwagang rebeltong umiiyak ng Birheng Maria. Nagtatampok ang dambana ng matatayog na tore at disenyong parang kuta na kahawig ng isang medieval European castle. Sa loob, makikita ang masalimuot na kisame na kahawig ng Sistine Chapel sa Roma at malalawak na multi-tiered terraces. Naroon ang imahe ng Our Lady of Lindogon, na ayon sa ulat ay lumuha ito. Ang pangyayaring ito, kasama ng pinaniniwalaang mga himala ng pagpapagaling, ay umaakit ng libo-libong deboto upang manalangin, humiling ng mga biyaya, o mag-iwan ng mga liham ng pasasalamat. Osmeña Peak. Ang Osmeña Peak ang pinakamataas na bundok sa isla ng Cebu, na may taas na 1,013 meters, o 3,323 feet sa ibabaw ng antas ng dagat. Matatagpuan ito sa bayan ng Dalaguete, at kilala ito sa natatanging kumpol ng matutulis at green limestone hills na kahawig ng mas sharper, more dramatic version ng Chocolate Hills ng Bohol. Napakapopular ito sa mga baguhan at sa mga bihasang hiker dahil napakadali nitong marating. Mula sa tuktok, ginagantimpalaan ang mga trekker ng 360-degree na malawakang tanawin ng nakapaligid na kabundukan ng Mantalongan, ng Tañon Strait, at sa malinaw na mga araw, ng mga kalapit na isla ng Negros at Bohol. Mualbual Sardine Run. Ang Sardine Run ay isang kahangahangang pangyayaring pandagat na nagaganap sa buong taon, kung saan milyon-milyong sardines ang nagtitipon sa siksik at sabay-sabay na lumalangoy malapit lamang sa baybayin ng Panagsama Beach sa Mualbual, Cebu. Hindi tulad ng migratoryong sardine run sa South Africa, ang mga sardines sa Mualbual ay isang permanenteng populasyong naninirahan at hindi lumilipat. Ang milyon-milyong isda ay kumikilos ng sabay-sabay bilang defense mechanism, na lumilikha ng malalaking, kumikislap, at paikot-ikot na bait balls na humaharang sa sikat ng araw. Hindi mo kailangan ng bangka para makita sila, nabubuo ang mga bait ball mga 20 hanggang 30 metro lamang mula sa pampang, kaya madaling mapuntahan ng mga snorkeler at scuba diver. Oslob Whale Sharks. Ang mga whale shark ng Oslob ay tumutukoy sa isang lokal na populasyon ng mga whale shark sa Tanawan, Oslob, Cebu, na inaakit sa mababaw na tubig para sa araw-araw na pagpapakain sa kamay ng mga lokal na mangingisda. Noong 2011, nagsimulang magpakain ang mga lokal na mangingisda ng krill sa mga whale shark upang hindi sila bumangga sa kanilang mga bangka. Naging isang napakalaki at lubhang tanyag na industriya ng turismo ito, kung saan daan-daang turista ang lumalangoy at nag-snow snorkel kasama ang mga sharks araw-araw. Sumasakay ang mga turista sa maiikling bangka mula sa pampang ng Tanawan Oslob, upang manood o mag-snorkel kasama ang mga sharks habang pinapakain sila ng mga lokal na gabay. Cebu Cordova Link Expressway.
Ang CCLEX ay isang 8.9 kilometrong toll bridge na nag-uugnay sa mainland Cebu, o lungsod ng Cebu at Mactan Island. Malaki nitong pinaiikli ang oras ng paglalakbay sa pamamagitan ng pag-iwas sa matinding trapiko sa mas matatandang mga tulay ng Mactan. Nagtatampok ito ng kapansin-pansing cable-stayed na pangunahing tulay na may vertical clearance na 51 meters upang makadaan sa ilalim ang malalaking sasakyang pandagat sa Mactan Channel. Ito ang pinakamahaba at pinakamataas na tulay sa Pilipinas, na may 370-meter central cable-stayed span. Ang pangunahing tulay ay may dalawang kambal na pylon na may taas na 145 meters na pinalamutian ng malalaking krus na yari sa hindi kinakalawang na asero sa kanilang tuktok na ginagawa itong isang prominent infrastructural landmark sa rehiyon. Pinasinayaan noong April 27, 2022, ito ang kauna-unahang expressway na itinayo at binuksan sa labas ng Pulo ng Luzon.